Hi there, kumusta na kayo? Ako si Kabos na Vlogger at nandito na naman tayo ngayon para magbigay ng mga informasyon sa ating mga kababayang housekeeping at gustong mag-apply ng housekeeping. Ang topic natin ngayon mga Kabs ay tungkol sa paano gamitin ang fire extinguisher. Paano gamitin yun mga Kabs? Kasi alam niyo mga Kabs, kasama yan sa mga interview, minsan sa mga housekeeping. Kung paano gamitin at alam mo ba gamitin. Kahit saan naman mga Kabs, kahit sa Pilipinas, kasama yan sa mga housekeeping. Kaya dito sa abroad din, kasama din yan sa mga pag-aaralan ng housekeeping at tinatanong ng mga employer kung paano gamitin, may alam ka ba tungkol sa fire extinguisher. Pero bago tayo magsimula mga Kabs, may tanong tayong sasagutin. Tanong ng ating kababayan na wala daw siyang experience sa housekeeping at gusto niya mag-apply ng housekeeping. Sagutin natin ito mga Kabs at para malaman din ng ibang mga kababayan na walang experience kung talagang makapasok ba sila sa housekeeping, matanggap ba sila sa housekeeping dito sa abroad kahit wala silang experience o iba ang experience nila mga Kabs. Narito ang tanong ni Ma'am Jess Velasco. Okay lang po kaya ang walang experience sa housekeeping? DH po kasi dati kong work. Ang trabaho daw ni Ma'am Jess Velasco dati ay DH. Galing na siya sa DH. So nagtatanong siya sa atin ngayon kung matanggap ba daw siya kung sakaling mag-apply siya ng housekeeping dito sa Saudi Arabia. Yan ang tanong ni Ma'am Jess Velasco. So ganito ang sagot ko sa iyo Ma'am Jess Velasco at sa mga DH din na balak mag-apply sa housekeeping. Sa ngayon Ma'am Jess Velasco, ang mga kasama ko ditong mga housekeeping kadalasan galing sila sa DH. At saka ang DH naman, may malaking tsansa para maka-apply kasi alam na ng mga employer na galing sila dito sa Saudi Arabia. Alam na ng mga employer paano sila maglinis. Alam na ng mga employer na ang mga pamamaraan sa paglilinis, pamamaraan sa mga pambahay. Kaya hindi na sila mahirapan mag-apply ng housekeeping. Ang problema lang doon sa interview. DH, kung mag-apply sila ng housekeeping, kailangan mag-review pa rin sila about housekeeping. Kasi iba yung trabaho sa bahay, iba rin yung trabaho kung sakasakaling ma-hire kayo, kung sakasakaling ma-housekeeping kayo, kung sakasakaling saan kayo ma-assign sa housekeeping, pang opisina ba, or on-call cleaner, establishment na mga malalaki sa school, at sa hospital ba kayo ma-assign. Iba ang proseso sa paglilinis kaysa bahay. Kaya kailangan mag-review muna sila about housekeeping para masagot nila yung ibang mga tanong. Kasi tatanungin talaga kayo kung alam mo ba to paglinis ng ganito, alam mo ba yung paglinis ng ganito, anong mga chemical na gagamitin, anong mga procedure na gagamitin. Kailangan pa rin nila mag-review. Para sa akin, ang tsansa ng DH na maka-apply ng housekeeping ay nasa 90% para sa akin yan. 90%, alam niyo kung bakit 90%? Kasi unang-una, DH na sila. Galing na sila sa Saudi Arabia. Yung iba dyan, marunong ng Arabic. Makaintindi ng Arabic. Kahit pa siguro mag-Arabic sila ng employer. Walang problema, di ba? Kaya 90% ang binibigay ko sa kanila na maka-apply talaga sila ng housekeeping. Yung 10%, yun ang pag-aaralan nila about sa interview. Kasi interview pa naman talaga yan. Yung ibang interview naman, hindi mahirap. Yung ibang interview naman, mas mahirap. Depende sa nag-interview. Di natin masabi kung anong mga ilalabas na mga interview. Di natin masabi. Basta, ang i-interview lang naman yung sa inyo dyan ay about housekeeping. Kung paano ka maglinis, anong mga experience mo, anong mga chemical ginagamit, anong mga housekeeping equipment ang ginagamit, mga machine ang ginagamit. Yun lang naman ang interviewin sa biodata nyo o kay resume nyo. Kaya huwag kayong matakot. Wala nang iba. Yun lang itatanong sa inyo. Yun po ang tanong ni Ma'am Jess Velasco, no? At nasagot na natin. Ma'am Jess Velasco, shout out sa iyo at mag-apply ka. Huwag po kayong matakot. Kaya sa mga DH natin dyan at sa mga iba pang walang experience, mag-apply kayo. Subukan nyo muna mag-apply bago kayo sumuko. Yun ang masasabi ko dyan. At saka sa mga walang experience, huwag kayong matakot mag-apply. Sabihin nyo lang, wala akong experience, pero willing ako matuto, willing ako i-training, at willing akong dumaan sa mga orientation para matuto at
maging part ng company nyo. Yun lang. Nasa employer naman yan kung talagang tatanggapin kayo o hindi eh. Pero galingan nyo ang interview. Lagi lang kayo naka-smile para may mga employer na hindi ka gaano kagalingan sumagot pero lagi ka naka-smile. Diyan siya na-attract sa'yo na kukunin ka eh. Ay, smiling to. Siguro hindi to sa trabaho, mareklamo. Siguro sa trabaho to pa, lang to. Kahit nahirapan na siya ay pa rin, nakasmile pa rin. Kaya kukunin natin to, okay siguro to. O, di ba? Okay mga Kabs, medyo lumayo natin sa topic natin. Ang pag-aaral natin ngayon ay ang tungkol sa fire extinguisher, kung paano gamitin at ano ang meaning ng PASS. P-E-S-S. Dinidiscuss to sa inyo mga Kabs kasi tinatanong din to eh. At saka, pag unang itrain yan at tuturuan ay ang mga housekeeping at security, kung paano gamitin. Kaya, importante pa rin to mga Kabs na malaman ninyo. Yung mga basic lang naman to mga Kabs, hindi naman as in totally na alam natin lahat. Yung experience lang din natin kung paano gamitin. Ang ituturo ko sa inyo ngayon. Ang importante naman dyan mga Kabs, may idea na kayo kung paano gamitin at may idea na kayo kung matanong man kayo ng employer, may idea na rin kayo na ganitong isasagot yan. Kaya napanood ko to kay Kabos na Vlogger. Ganito lang ang pagsagot niyan. O, di ba? May idea na kayo. Tanungin kayo ng employer, you know how to use a fire extinguisher? Sabihin mo kagad kung alam mo, yes. Tapos sundan kayo ng tanong na, what is the meaning of PASS? O, pag di mo mapag-aralan, hindi mo masagot tong tanong na ganon. Kaya, discuss natin to ngayon. Okay, ganito. Ang meaning ng PASS, una mga Kabs, sa P, pull out the safety pin. Okay, pull out the safety pin daw. Tanggalin mo yung safety pin sa fire extinguisher. Di ba ang mga Kabs, di ba meron yan mga Kabs? Tatanggalin mo raw yung safety pin. Yan ang ibig sabihin ng letter P. So, ang safety pin mga Kabs ay may tali pa yan siya bago mo matanggal. So, tanggalin mo rin yung tali o kaya hugutin mo yung tali bago mo tanggalin yung safety pin. So, yun ang una. Tanggalin ang safety pin or bunutin ang safety pin mga Kabs. Okay mga Kabs, dito na tayo sa number 2. Aim the jet to the base of fire. Okay, yan ang ibig sabihin, number 2 yan. Sa letter A. Aim the jet to the base of fire. Yung jet daw niya, yung dulo, itutok mo daw sa apoy. Gaganon mo sa apoy. Kapag hawak mo na yung fire extinguisher dito sa may dito sa kaliwa, hawak mo yung hawakan niya. Tapos dito ka, nakatutok na yung, pero itutok mo pa yon, hindi mo pa iwas-iwas, hindi mo pa pisilin yon. Okay, yun ang number 2. Number 3, letter S. Letter S, squeeze the handle. Kaganon ka na sa fire extinguisher. So ang kasunod niyan, pangalawa, aim the jet to the base of fire na. Tapos pangatlo, squeeze the handle. Ibig sabihin, squeeze the handle, pisilin mo daw yung handle. Pisilin mo daw yun para lumabas yung chemical powder. Pangalawang S naman, sa pang-apat, sweep from side to side. Yun ang pang-apat natin. Sweep from side to side. So, pagka napisil mo na, pull out the safety pin, natanggal mo na yung pin. Pangalawa, aim the jet to the base of fire, nakatutok na. Pangatlo, squeeze the handle. Pisilin mo na, yun pangatlo. Pang-apat, sweep from side to side. So, pag pisil mong ganon, iwas-iwas mong ganon. So, side by side ay ang pag-sweep mo para mapatay yung apoy. Yun ang paggamit ng fire extinguisher. So, yun ang meaning ng PASS. P-E-S-S. Okay, ulitin natin para matandaan nyo. Ang meaning ng PASS, P-E-S-S. Unang-una, sa P, pull out the safety pin. Number 2, sa A, aim the jet to the base of fire. Number 3, squeeze the handle. Number 4, sweep from side to side. Yan ang number 4. So, tandaan nyo mga Kabs, baka isama ng mga employer yan sa interview, masagot nyo naman. Matandaan nyo. Basta tandaan nyo lang ang 4 na kahulugan ng PASS. P-E-S-S. Bibigyan ko kayo ng idea or technique para madali nyo tandaan to. Unang technique dyan sa, di ba, pull the safety pin. Tandaan nyo lang dyan, pull. P-U-L-L. Oh, yun lang yun. Tandaan nyo, number 1 yan. Pangalawa, di ba, aim the jet to the base of fire. Ang tandaan nyo lang sa pangalawa, aim. Pangatlo, squeeze, di ba?
squeeze the handle. Yun ang pangatlo. Pero ang ano niyan, squeeze lang. Pang-apat, sweep. So, una, pull. Pangalawa, aim. Pangatlo, squeeze. Pang-apat, sweep. O, yun ang tandaan nyo mga kabs. Tapos, pag pull, idugtong yun yung kasunod. Pag aim, idugtong yun ang kasunod. Pag squeeze, idugtong yun ang kasunod. Pag sweep, idugtong na rin yung kasunod. Yun lang, madaling tandaan nyo mga kabs. Yun, hindi lang nasabi kung kailan itatanong, baka sa una, baka sa huli, pero kasama talaga yan sa interview kung ikay mag-apply ng housekeeping dito sa Saudi Arabia mga kabs. Kahit naman minsan sa Pilipinas, nandyan pa rin yan mga kabs kasi kasama yan sa mga housekeeping training, kasama sa housekeeping orientation. At sa mga nanonood ditong video, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, huwag niyong kalimutan mag-like and share. At para ma-notify kayo sa ibang mga video natin gagawin about sa housekeeping man o hanggang sunod na mga video mga kabs. Maraming salamat sa iyong panonood at suporta. Ako si Kaboss na Vlogger. Thank you very much for watching.